last episode, nag-set up ako ng bagong breathing tank para sa molding. Nilagyan ko ito ng aquatic plants para sa hiding spot at dahon ng Indian almond para makondisyon ang tubig. Pagkatapos, akin na nilagay ang breeder na mold. And for today's video, binawasan ko ng tubig ang mga grow out tank dahil makulimlim ang panahon at medyo maulan. Naisipan ko mag-set up ng panibagong grow out tank. Pinanghuli ko na ang anak ng mga albino fall red at nilipat ko na sila sa sinet up ko na grow out tank. Umulan kagabi hanggat ngayon medyo makulimlim at saka yung mga breeding tank ko medyo tumaas yung tubig. So ngayon magbawas tayo ng tubig, saka yung mga albino fall red ko ilipat natin sa kanilang mga grow out tank. Itong grow out tank ko ng aking muli, yan medyo malapit mapuno. Ayan o, muntik mapuno. So ang maganda dito, no, bubutasan dito, butasan natin para yung tubig maglabas, no, hindi masyado siya mapuno kasi pag mas puno to masyado, may tendency na magtalon yung mulis. Mga mulis tumatalon kasi yan pag mapuno yung tubig. Itong grow out tank ng mga mulis, yan, mantik na rin mapuno yung tubig, oh. Oh, kaunti na lang puno na yung tubig. Ito kasing lagayan na to, hindi ko na butasan. Hindi ko na butasan dito. Yan. So pagka kasi napuno to, mayroong tendency na maglabas itong mga mulis na maliliit. So dapat mayroong labasan ng tubig dito para hindi mag-apaw. So ito naman, dito naman yung matagal ko na to na breeding tank. Itong na to, may butas na ito. Ayun, nilagyan ko na siya ng butas. And maraming butas na to eh. So dito mayroon din butas dito. Ayan. So pag ang tubig umabot dito, lalabas lang dito sa butas. Ayan, so hindi lalabas yung mga mulis. Itong mga tank na to hindi ko pa nabutasan. Wala pa to butas. Wala pa butas sa gilid. Ayan. So pag malakas ang ulan, siguradong mapupuno talaga to ng tubig. Ayan, ito muntik na mapuno ng tubig o muntik na umapaw. So bawasan lang muna natin ngayon habang hindi pa natin na butasan to ng sa gilid itong mga breeding tank na to. Pag lumakas kasi yung ulan, saka tataas yung tubig dito sa mga breeding tank, saka mag-start na mag-apaw, mayroong tendency na itong mga mulis magtalon palabas. So marami na akong experience na ganyan, no, sa mga rep tab ko. Hindi ko pa nabutasan ng iba, nilagay ko yung mga mulis and nagkaroon ng malakas na ulan. After ng ulan, napansin ko na lang wala na laman ang mga rep tab, nasa ilalim na yung mga mulis, patay na. So ganun pala no, pag napuno yung ng tubig itong mga rep tab na to, kung saan may mga mulis, tumatalon pala sila. Ito yung mga rep tab na nilagay ko, yung mga mulis. No, dati wala pa to butas dito, hindi ko pa nabutasan. So pag lumakas ang ulan, saka napuno ang tubig, tumatalon sila palabas. So dito din, pag napuno to ng tubig, tumatalon din sila palabas. So ang ginawa ko, nilagyan ko na siya ng butas. Yan, may butas na siya para pag mataas ang tubig, malakas ang ulan, aapaw lang yung tubig dito, hindi tatalon palabas yung mga mulis. Itong tank naman, hindi ko siya mabutasan. Maano kasi to steel. Hindi ko nabutasan. So dati dito ko nilagay ang mulis. Maglagay ko dito, after ng malakas na ulan, napuno to ng tubig, lumabas yung mga mulis. Napansin ko na lang, nandiyan na sa lupa, patay na yung mga mulis kasi tumalon pala sila palabas nung napuno to ng tubig. Ngayon ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung mga mulis dito. Diyan sa kabilang mga mulis din yan dati, tinanggal ko sila, nilipat ko sila doon sa mga tank na mayroong mga butas na, para maiwasan ko na
magtalon sila. Kasi pag wala yan butas, talon talaga yan sila pag napuno ng tubig itong mga tank na ito. So masasayang lang yung mga alaga natin ng mga mulis. Kung patak na naman yung ulan o makulimlim, yan ang malakas na naman yung ulan. So gagawin natin, bawasan muna natin to ng mga tubig. Ayan, baka kasi lumakas ang ulan, ang mangyari maumbos yung mga mulis natin dito. So bawasan muna natin. Ito yung gagamitin ko, ang timba. And tabo tayo. Yan, start na naman, medyo malakas yung ulan, no? Malakas na naman. So ito muna unahin natin palitan at tanggalan natin ng tubig. Nandito kasi yung mga grow out, hindi ko pa nabutasan. Mamaya siguro butasan natin to, itong tank na to, para hindi na tayo mag bawas-bawas. Hirap, no, pag walang butas yung tank, kasi every time na mag-ulan, so bawas talaga tayo ng tubig. So ayan, marami na nabawas natin. So mas sayang to yung tubig, no? So hanap muna tayo ng lagayan. So and gusto ko ilagay dito yung tubig na binabawas natin para hindi masayang. Kasi ito, gagawin ko rin to na set up ko rin to na breeding tank ng mollies. So dito natin isalin yung tubig na babawas natin doon sa mga tank na malapit na mag-apaw. And ugasan muna natin tong tank na to. Ito siya styrofoam kasi ito na tank eh. So napansin ko no, sa styrofoam, pag styrofoam ang gamit natin sa mga breeding tank o sa mga grow out, mas maganda. Mas maganda to gamitin ang styrofoam sa breeding tank o sa grow out tank. Matagal ko na to na ginawang breeding tank eh. Lipat na natin to dito, salin natin. So mga dalawang balde ang nakuha ko dito. Okay na yan, medyo na, no, dito na lahati na, okay na yan siya. Hayaan na muna natin yan kasi medyo hindi naman malakas ang ulan ngayon. Pero kung malakas talagang ulan, kailangan na talaga natin to butasan. Ito, bawasan na rin natin to. Ang kagandahan kasi nito, green water na. Green water. Ilagay natin dito. So maganda tong green water na. Gustong gusto to ng mga gapi tsaka muli. Ang green water. So mostly sa tank ko green water, wala akong clear na tank kasi exposed talaga sa init yung mga tank. Gusto nga ng mga mga gapi, mga mollies sa green water. Kaya dito ang green water, gusto nila to. So hindi naman nakakasama to sa kanila. Mas okay pa nga to, mas napansin ko na mas dumadami sila kapag green water ang gamit ko sa mga tank. Itong tank lang naman to ang madali mapuno eh. Kasi nakaano siya dito sa bubong. Ayan, yung tulo ng tubig patat diretso sa kanya dito. So mas mabilis siya mapuno compare sa iba. Yun naman kasi medyo nakatago na doon sa bubong. So hindi na masyado madagdagan yun. Ito lang, saka ito ang madadagdagan ng tubig. Ito talaga ang mas marami madagdag sa kanya kasi
naka-center sa dyan sa ano, bubong. Tumutulo talaga dyan sa kanya yung tubig. So ito, okay na tong water level nito eh. Ano na lang natin tong tubig, i-condition na lang natin to. And ang iniisip ko, gagawin natin tong ano, grow out ng mga EFR. Kasi dito sa kabila, medyo madami na sila dito eh. Ayan, dami na. So ngayon, gawin natin to na grow out ng EFR. Dito natin sila ilagay para gaganda to, gaganda yung paglaki nila. Umigil na rin yung ulan, medyo mainit, minit na medyo, pero ano pa rin, makulimlim, no, cloudy pa rin. So anytime pwede mag-ulan, pwede umulan ng malakas anytime ngayon. So dapat ready tayo sa mga tank natin na wala pa butas. Bawasan na natin ng tubig kasi pag hindi, mayroon tendency na tatalon yung mga muli palabas sa mga tank. So na guys, check muna natin yung mga grow out. Ayun, lahat na yan mga albino full red. So ang ano natin ngayon, no, sa albino full red, at least palaki tayo mga 100 pieces na mga albino full red. Tapos palaki tayo ng mga females na albino full red, mga nasa 30 pieces. O ilagay natin dun sa breeding tank. Paanakin natin din yung 30 pieces na yun para magkaroon tayo ng maraming mga albino full red. Ito pala yung main tank ng breeding tank ko ng aking mga albino full red. Sa ngayon mayroon ditong 6 ka mga females. At saka nag-start na rin mga anak ng mga females dito. So mayroon na rin ako nakikita ng mga maliliit. Ayan, oh, maliliit na albino full red. Ngayon gawin natin, itanggalin natin yung mga maliliit. Maliliit na albino full red, saka ilipat natin doon sa grow out. Kuha tayo ng lagayan para hulihin natin itong mga maliliit na albino full red dito. Para mabilis ang paglaki nila, dapat ilipat talaga natin sila sa grow out. Kasi pag dito sila lumaki, nasasayang lang, no? Mayroong tendency na kakainin sila ng mga malalaki na gapi. Ayan, o. Ayan natin dito. Maghanap pa tayo pa, oh, sa dalawa. Ayan, so hulihin pa natin to. Ayan. Ayan, isa pa. Hulihin natin. Then meron pa isa doon, oh. Ayan, huli. Ayan. So actually nung Friday, marami nang nahuli ko na maliliit dito. So probably ito na lang yung tatlong natira. Pero sa tingin ko mayroon pa dyan sa ilalim, no? Hindi pa sila tumaas. Itong tatlo ilipat natin dito sa grow out. Ayan, lipat na natin dito. Ayan, o, dumadami na, o. Ayan, ang saya mag-alaga, no, pag dumadami. Ayan. So mga albino full red yan, mga ganda yan. Ayun, lahat na mga maliliit na gapi doon sa birthing tank, tanggalin na natin, lilipat na natin sa grow out para mabilis ang paglaki nila, saka mas marami ang masave natin ng mga maliliit na gapis. So ito pala yung birthing tank ng mga albino full red. So lahat na mga maliliit dito tatanggalin natin, lipat natin sa grow out. Ito kasing tank na to, dito ko sinet up yung ano nilagay yung mga tatlong females, nilagay ko dito. Ayan, and nag start lang sila dito mga anak. Ayan, yan ang female na isa. Ayan, ang dami ng mga maliliit dito din. Ayan, ang dami na rin. Ayan, maliliit. Ayan, female dito, may female din dito. Ayan, malalaki na rin yung mga ano dito. Ayan, yung iba dito malalaki na, napabayaan ko. Lagyan natin ito ng tubig
Kaya ilalagay na natin dito yung mga maliliit. Ito, yan, ang dami oh. Yan. Dagdagan muna natin ang tubig. Medyo kaunti lang yung tubig eh. Dagdagan muna natin. Ulihin natin ito ulit. Ayan, ang dami. Yung malalaki na to, yung mga nasa ano na to eh, 2 weeks. Malalaki na to. Pabayaan ko, hindi ko kasi sila natanggal kaagad dito eh. Ayan. Ayan pa. So ang female dito, expected natin na after 28 days na ulit manganak ulit to. Nakakuha ko na lahat yung mga maliliit na albino poultry dito. So ito na sila lahat. O, yan, ang dami no. Lipat na natin to sa grow out. Dito natin ilipat. Yan, ang dami na. Yan, ang dami no. May mga ano na rin oh, malalaki na. Mayroon na rin malalaki. Mostly mga maliliit. Ayan. Ayan, dami. Dahan-dahan lang na. Ayan, may mga malalaki na. Ang dami na nila. Ayan, masaya mag-alaga no, kung maraming mga gapis. So sana mabuhay sila lahat dito, walang may mamatay. Yan sila, ang dami na. Nakuha ko na lahat ng mga maliliit na mga albino poultry dito. Ayan, balik na natin yung takip. So, ito, nilagay ko lang ito siya nang natakip para yung init di masyado tatama dito. At least mayroon siyang kaunting shade para yung tubig hindi mag-init. So nilagyan ko nito itong cover na to para hindi masyado mag-init yung tubig dito sa birthing tank. Uy, kanina daming tubig nito, konti na lang. Ibig sabihin may butas pala to. Tingnan natin saan butas nito. Ayan, mayroong butas. Ayan oh, butas oh. Sayang. So kabiran muna natin to, ang butas niya. Ayan oh, butas oh. Kabiran muna natin to para kanina puno-puno to, di ba? Kalahati. Ayan, naubos ng tubig. Sayang. Mag-feeding muna tayo sa mga grow out na albino full red para makakain na sila. Sa mga maliliit na mga gapis, pakainin na muna natin. Yung maganda ma-feeding no, mga 3 times a day. Sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Yan, para mabilis ang paglaki nila. Ngayon, pakainin muna natin itong mga albino full red na mga maliliit. Hindi na ako gumagamit no, ng brine shrimps kasi medyo mahal ang brine shrimps. May kamahalan. So, ito lang ginagamit ko. PO1. Yan, pinipino ko lang siya ganyan no, para makain ng mga maliliit. PO1 lang ang ginakain ko dito para mabilis sila maglaki. Ganun lang din ang growth rate nila, mabilis lang din sila maglaki. Saka yung size nila, compare mo size ng pinakain ng brine shrimp saka itong powder fish food, parehas lang din. Lalaki din yung mga gapi. So kung wala ka live food tulad ng brine shrimps or daphnia, so powder fish food lang
pagkain natin. Ganon din yung growth rate nila, ganon din yung paglaki nila. So ayan na sila, ito na yung ating grow out ng Albino Full Red. Ayan o. So sana mapalaki natin to lahat, no? Mabuhay to lahat para maraming ano naman natin ulit. Magkuha tayo dito mga 30 ka mga females. Then mamili tayo ng magandang male na mayroong dominant trait. And yun yung ipagpatuloy natin. Maraming salamat pala guys sa mga nag-like and nag-share ng aking mga videos. Thank you so much. At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong video ko. Once again, thank you so much for watching and see you on my next video.